situation mo, collective ko. So, kung titingnan, medyo may sunog-sunog na ako. Kakalabas ko yan. Kaya lang, na-enjoy ko naman lumabas. Enjoy ko naman. Pero mas gusto ko lumabas ng ulan. So, ibibitch ako. Tapos biglang araw. Okay. So, collective. So, ganito rin po ako, sa private reading. Tapos sa, dito sa live ko, nag-check tayo ng energy check-in. So, ito yung situation nyo as of now, no? Kung hindi ito sitwasyon mo, check your sun and moon rising sa, private reading. Pagka nag-check ako ng energy, tapos hindi yan magkaparehas. Pag pangalawang check ko, ganun, hindi pa rin magkaparehas, binabalik ko yung pera. Ako po, ang tarot reader na nagbabalik ng pera. Ako lang po yung tarot reader na ganun. Dahil hindi ko pinipilit yung mga bagay na hindi para sa akin. Okay, so currently, my collective, gusto mo na makawala sa isang bagay na entrap ka. Might be relationship, might be sa mga bagay na, alam mo yun, na nakasanayan mo, depende yun sa'yo. Pero ang iniisip mo kung huli na ba ang lahat. Lalo na kung meron kang pagmamahal sa isang tao na alam mo hindi pwede dahil hindi ka malaya, no? You want to chase this person, however, hindi ka pa nga malaya at gusto mo lang makawala. Dahil ito ang totoong mahal mo. Okay? So, kung ito ang energy mo, then this is for you. Again, mga collective nanonood ko. Hindi ko inaano yung yung tinotolerate yung mga third party or makasira ng relationship. Pero ang hindi ko rin matotolerate na mag-i-stay sa isang relationship kung alam nyo ng toxic. Lalo na kung meron kayong pamilya at kakalakihan ng anak ninyo yung cycle na gano'n na okay lang pala matrato ng ganito, okay lang pala magtiis ng ganito, no? So, kung alam mo hindi ito para sa'yo, ayoko matrigger ka, then hindi ito para sa'yo. So, tingnan naman natin ang dapat mong gawin. Tama ba na kumawala ka sa isang bagay na hindi ka na masaya at sundin ang iyong nasa puso? Okay. King of Wands. Nawala ang kontrol mo nung hindi mo sinunod ang totoong nararamdaman mo. Dahil nagkaroon ka ng option, no? Na-distract ka dahil tingin mo mas okay dito kaysa doon, no? At ngayon, nawawala ka sa sarili mo. However, ang sinasabi ng guides mo dito, i-offer mo ang cup mo sa minamanifest mong bago. Yan lang, bago mo gawin yan, ano ang dapat mong gawin sa isang karelasyon mo? Sorry ha, hindi kasi ako, dati, pagka ganyan, lagi ko sinasabi na magpaalam ka, magsabi ka ng ganito. Pero ngayon gusto kong malaman kung anong gusto sabihin ng guides mo. Anong dapat gagawin mo bago ka humiwalay sa isang taong to, no? Okay, kailangan sabihin mo yung totoo sa kanya. Kung gusto mo magkaroon talaga ng divine love. Kung hindi, yung karma na to, so kung ano pa rin naman yung paniniwala ko, na magpapaalam ka sa taong to, sabihin mo yung totoo na ito yung nararamdaman mo, na hindi mo rin siya gustong ikulong sa isang sitwasyon na alam mo yung pipilitin mo lang dahil masasaktan mo siya. Kung alam naman natin na kung papakawalan mo din yung person mo, magkakaroon siya ng taong magmamahal sa kanya. Oo, masasaktan siya. Oo, manggigigil siya sa'yo. Pero, papalayain mo kasi siya at ikaw sa ilusyon na kayo ang para sa isa't isa. Lalo na kung may iba ka naman taong mahal. So, yun pa rin. Tama naman pa rin yung gusto kong sabihin. Kasi minsan kasi, pag nagpa-private reading ako guys, nagugulat ako pag sinasabi ng guide sila na wag nang magpaalam, bigla na lang tatakbo. Na which ayaw kong sabihin na gano'n. Pero, alam mo yon inaano ako ng guides nila. So, kaya nagtanong tayo. Ayoko kasi pangunahan ng guides nyo. Okay, so tingnan naman natin ang
payo ng guides mo sa current situation mo, no? Pasensya ka na, kailangan mo pa rin i-face ang truth, sabihin ng totoo at yun ang pinakamahirap. Pero, kung gusto mo magkaroon talagang divine love at hindi maisama ang karmic na yon, kasi pag nasabi mo yan at hindi siya pumayag, napalayain ka dahil sa ganong sitwasyon, yung karma na yun ay mapupunta sa kanya, okay? Kasi siya yun hindi nagpapalayas sa sarili niya. Hindi yun yung karma na karma mo, ha. Iba yung karma mo. Pero, siya yung gagawa ng sarili niyang karma. Pero, pag nagpaalam ka, tapos pinayagan ka, pares kayong makakahinga, masasaktan kayo pareho. Kala mo ba, hindi ka masasaktan ka din. Pero, at least, may taong magmamahal sa kanya. Kasi, kaya ba't ko nasabi siya gagawa ng karma nun? Sasarado niya kasi yung puso niya. Dahil hahabulin ka niya. Diba? Guguluhin ka niya, imbis na alam mo mag-heal siya, tapos dumating yung tamang tao para sa kanya. So, mga next time guys, huwag kasi kayo nagmamadali ng relasyon, okay? Huwag hindi nadama yung ibang tao na nanahimik, okay? Pero maling nyo, parte yun talaga ng pagkatao para, ano yun? Hindi naman mali yung magkabibi, lalo na kung binuhay yun, diba? So, para sa akin, malay yung part time na may bubuhayin kayo na baby na napaka-cute, no? Kaya huwag kayo mag-alala. Basta kung papalayaan nyo naman ng tama ang isa't isa at hindi lolokohin ang kahit sino, kahit sarili nyo, edi okay. So, kailangan mong ma-discover kung paano mo gagawin yun bago ka umalis, no? Bago ka magkaroon ng departure, para magkaroon ka ng lucky card, okay? Sabi ko sa'yo, pag hindi ka nagpaalam sa tao yan, hindi mo sinabi yung totoo, automatically, yung karma na yan ay papapasan mo sa susunod na karelasyon mo. Imbis na divine love, magiging karmic love siya. Para magkaroon ka din ng freedom. So, napaka-straightforward ng mga guides mo. Kung ano ang tinanong natin daw gawin, yun din ang gusto nila sabihin. So, I hope this help you. Kung gusto mo ng private reading, PM mo ka dito, no? Yan, andyan na siya. At again, tawag dito, ako lang yung tarot reader na nagbabalik ng pera. At pwede tayo mag-usap kahit saan na gusto. Okay? Wala lang akong WhatsApp pala. Yun lang para. So, yeah. Thank you so much. At thank you sa energy mo. Thank you rin sa guides mo. At thank you din sa tarot angels ko din. Always make a choice kung saan ka magiging masaya. And bye-bye.